Marcus Tullius Cicero once said, "Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others." May isang tanong ako sa iyo. Ano kaya ang mangyayari kung isang umaga, magising ka at ang tanging mga bagay na nasa buhay mo ay yung mga ipinagpasalamat mo kahapon? Mananatili pa kaya ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong kalusugan, ang iyong tahanan, ang iyong pagkakataong mabuhay? Marahil ilan lang ang matitira. At doon natin maunawaan kung bakit sinabi ni Marcus Tullius Cicero na ang pasasalamat ay hindi lamang isang dakilang bertud. Ito rin ang pinagmumulan ng lahat ng iba pang mabubuting katangian. Kapag marunong kang magpasalamat, nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa mundo. Hindi nagbabago ang mundo. Ikaw ang nagbabago. Maraming tao ang naniniwalang magiging masaya sila kapag yumaman sila. Kapag nakuha nila ang pangarap na trabaho. Kapag nakabili sila ng bahay. Kapag dumating ang tamang tao, kapag naabot nila ang kanilang mga pangarap. Pero paano kung baligtad ang too? Paano kung ang taong marunong magpasalamat ang siyang mas nagiging masaya? At dahil mas masaya siya, mas naging bukas siya sa mga oportunidad, mas nagiging mabait sa kapwa, mas nagiging matatag sa problema, at mas nagiging matagumpay sa buhay. Ang pasasalamat ay hindi premyo pagkatapos ng tagumpay. Ito ang simula ng tagumpay. Isipin mo ang isang hardin. Kapag inalagaan mo ang lupa, kusa itong magbibigay ng masaganang ani. Ganoon din ang puso ng tao. Kapag ang puso ay puno ng reklamo, inggit at pagkukumpara, mahirap tumububo ang kabutihan. Ngunit kapag ang puso ay puno ng pasasalamat, para itong matabang lupa kung saan madaling sumibol ang kabaitan, pagpapakumbaba, pagmamahal, pagtitiyaga at pag-asa. Kaya tama si Cicero. Ang gratitude ang parent ng iba pang virtues. Tingnan natin kung paano. Kapag marunong kang magpasalamat, mas nagiging mapagpakumbaba ka. Dahil alam mong hindi mo narating ang lahat ng mag-isa. May mga taong tumulong sa iyo. May mga guro. May mga magulang. May mga kaibigan. May mga estrangherong minsang naging biyaya sa iyong buhay. Kapag kinikilala mo ang mga iyon, nawawala ang yabang. Napapalitan ito ng pagpapakumbaba. Kapag marunong kang magpasalamat, mas nagiging mabait ka. Bakit? Dahil alam mo ang pakiramdam na makatanggap ng kabutihan. At ang taong nakaranas ng kabutihan ay mas malamang na ipasa nito sa iba. Parang kandilang nagsisindi ng isa pang kandila. Hindi nababawasan ng liwanag. Mas lumalawak lamang ito. Kapag marunong kang magpasalamat, mas nagiging matiyaga ka. Kapag may pagsubok, hindi mo agad iniisip ang nawala. Hinahanap mo ang natitira. Hindi mo agad tinatanong, bakit nangyari ito sa akin? Sa halip, nagtatanong ka, ano pa ang mayroon ako? Ano pa ang maaari kong gawin? At dahil doon, mas nagiging matatag ka. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil mas malaki ang pananaw mo kaysa sa problema. Napansin mo ba ang dalawang taong maaring dumaan sa parehong sitwasyon, ngunit magkaiba ang reaksyon? Pareho silang nawalan ng trabaho. Ang isa ay nagsabing, tapos na ang buhay ko. Ang isa naman ay nagsabing, masakit ito. Pero nagpapasalamat pa rin akong may kakayahan akong magsimula ulit. Pareho ang sitwasyon. Magkaiba ang pananaw. At kadalasan, ang pananaw ang nagdidikta ng direksyon ng ating buhay. Hindi ibig sabihin ng gratitude na nagpapanggap kang walang problema. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong ngumiti kahit nasasaktan ka. Ang ibig sabihin nito ay kahit sa gitna ng sakit, may pinipili ka pa ring makita na mabuti. Hindi mo itinatanggi ang dilim. Pero hindi mo rin kinakalimutang may bituin pa rin sa langit. Marahil, ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang kalusugan. Karaniwan, hindi natin pinapansin ang ating mga mata hanggat hindi lumalabo ang paningin. Hindi natin pinapansin ang ating mga paa hanggat hindi na tayo makalakad. Hindi natin pinapansin ang ating paghinga hanggat hindi tayo nahihirapang huminga. Madalas, ang halaga ng isang bagay ay doon lang natin nauunawaan kapag wala na ito. Pero paano kung matutunan nating pahalagahan ang mga biyayang mayroon tayo bago pa sila mawala? Marahil, mas magiging masaya tayo. Mas magiging mapagmahal tayo. Mas magiging maingat tayo. Isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang gratitude ay dahil binabago nito ang ating focus. Natural sa tao na pansinin ang kulang. May mas malaking bahay ang kapitbahay. May mas magandang kotse ang kaibigan. Mas mataas ang sweldo ng katrabaho. Mas maraming followers ang content creator. Kapag puro paghahambing ang ginagawa natin, kahit gaano karami ang mayroon tayo, parang kulang pa rin. Ngunit ang pasasalamat ay parang pag-ikot ng camera. Sa halip na tutukan ng wala, itinutok mo ito sa mayroon. At biglang napansin mo, may pamilya ka, may pagkain, may kaibigan, may pagkakataon, may bagong umaga, may isa pang araw upang magsimula muli.
At kung tutuusin, napakarami na pala. May isang simpleng gawain na maaari mong subukan simula na ngayong araw. Bago ka matulog mamayang gabi, isulat mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malalaki. Maaring isang masarap na kape, isang tawag mula sa kaibigan, isang ligtas na pag-uwi, isang magandang pag-uusap, o simpleng katotohanang humihinga ka pa. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang iyong isip. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil natutunan mong makita ang mga biyayang matagal nang naroon. At sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ring mas madali kang magpatawad, mas madali kang magmahal, mas madali kang ngumiti, mas madali kang umasa. At marahil, doon mo mararamdaman ang sinasabi ni Cicero, na ang gratitude ay tunay ngang inang-ina pa mang mga virtud. Kaya bago tayo magtapos, gusto kitang iwanan ng isang simpleng paalala. Huwag mong hintaying maging perpekto ang buhay bago ka magpasalamat. Dahil ang taong naghihintay ng perpektong buhay ay maaring hindi kailanman maging tunay na masaya. Sa halip, matutong magpasalamat habang hindi pa perpekto ang lahat. Magpasalamat sa mga taong nagmamahal sa iyo. Magpasalamat sa mga aral na natutunan mo. Magpasalamat maging sa mga pagsubok dahil marami sa mga ito ang humubog sa iyong karakter. At higit sa lahat, magpasalamat na may pagkakataon ka pang baguhin ang iyong bukas. Tandaan mo ito, ang pasasalamat ay hindi lamang nagsasabing, salamat sa mayroon ako. Sinasabi rin nito, handa akong gamitin ng mabuti ang mga biyayang ipinagkaloob sa akin. At kapag natutunan mong mabuhay ng may pusong marunong magpasalamat, mapapansin mong unti-unting sumusunod ang iba pang mga kabutihan. Dahil tama si Marcus Tullius Cicero, gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. Marahil, ang pinakamagandang pagbago sa buhay ay hindi nagsisimula sa pagkakaroon ng mas marami. Nagsisimula ito sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon ka na.